Sa isang malayong lalawigan, merong isang bagyo na napakalakas ang dumaan. Ngayon, maraming ari-arian ang nasira. Isa na dyan yung Kapitolyo. Isang araw, pinatawag ni Gobernur yung kanang kamay niyang si Mario. Mario, humanap ka nga ng kontraktor at ipapaayos natin tong nasirang pader dito sa Kapitolyo. Pinapasok ng tubig sa tuwing umuulan. Sige po, Gob. Kinabukasan, dumating ngayon yung 3 kontraktor. Nagpabiding itong si Mario ngayon. Tinawag niya ngayon yung unang kontraktor na ang pangalan ay Jan. Ngayon, pumasok si Jan. Sinukat-sukat niya ngayon yung nasirang pader ng Kapitolyo. Gamit yung mga panukat niya. Tapos gumawa siya ng outline. Ngayon, lumabas sa estimate niya na aabot po ito, sir, ng 200,000. Yung mahal naman, sabi ni Mario. Ganito po kasi yun, sir. Yung pong 50,000, para sa materialis. Ngayon, yung 50,000, para po sa mga gagawa. Ngayon po, yung 100,000 ay para po sa akin yun. Ganun po ba? Sandali lamang po, ha. Tinawag ngayon ni Mario, yung pangalawang kontraktor na ang pangalan ay Michael. Pagpasok ni Michael, sinukat-sukat din niya yung nasirang pader. Gumawa din siya ng outline. Lumabas sa estimate niya, aabot lamang po ito ng 100,000, sir. Aba, mura. Paano bang gagawin mo? Sabi ni Mario. Kasi, sir, yung 100,000 na yun, hahatiin ko po yun. Yung 50,000 para sa materialis, yung 50,000 para po sa akin. Ako na po ang gagawa. Aba, ayos yan. Sandali lamang po, ha. Ngayon, tinawag na ni Mario yung pangatlong kontraktor na ang pangalan ay Ding Salazar. Pumasok si Ding ngayon, wala man lang kadala-dala. Tiningnan lamang niya yung nasirang pader. Aabot ito ng isang 300,000 to, sabi ni Ding Salazar. Ba't ang mahal naman po sa inyo? Wala nga po kayong dalang panukat, sabi ni Mario. Kasi ganito yan. Binulungan niya ngayon si Mario. Yung 100,000 ibibigay ko sa'yo. Yung 100,000 para sa akin. Narinig ko kayo nag-uusap nung Michael ba yun? Doon na lang natin ibigay. Siya na lang ang gumawa.